After 2 months na pag-aantay, diyan ho sa akin tanim na pakwan, ay ngayon ay mag-harvest na ho tayo. Nakabit na din ho namin yung kabila ho sa aming bintana. Nagdilig din kami ng aming tanim na talong. At nag-harvest din ho ako ng aking ampalaya. Akin na din hong bininyagan yung aking bagong lutuan, adobo na meron hong ampalaya. Hi mga katrops, magandang buhay! Nag-harvest na pala sila inay ng siling berde at saka ho kamatis at bell pepper. Bali dadalhin ho niyan sa palengke para maghimpera na mamaya lang. Parang kasarap mag-Bicol Express pag ganyang karami ang iyong sili. O kaya mag-kaldereta, gawa ng bell pepper. Pwede rin naman mag-charsyado, kamatis. Diyan ho ay madami kang pwedeng gawing ulam. Habang nagbebenta at nagdi-deliver sila ng mga hinarvest nila kanina, ako naman ho ay haharbisin ko yung aking tanim na pakwan. Ito ho yung pakwan na dilaw, sugar deluxe. Di lang ho ganun kagaganda yung kanyang bunga, pero masarap naman na kahit maliliit lang. Nalaki at naoblong kasi yan na malaki pa kaysa diyan sa aking bunga. Pag kasi ganitong tag-araw mga katrops, ay talagang naglalagay kami or nagtatanim ng pakwan. Mga pangkain lang, hindi ho pang benta. Pero pag pang benta ay medyo may kalawakan yung amin tinatanim na pakwan. Pakwan na pula naman yung amin tinatanim na berde. Mas masarap kasi yun mga katrops. Ito naman tong aking tanim, yun hong dilaw ay para huyang singkamas na malutong-lutong pero lasang pakwan. Ito nga't pagkakauwi namin ng Bulacan, ayan, akin na ho siyang hinarvest agad. Kala ko lang sanang kumuha ng aming pangkain sa tanghalian, ay kaso ko ay nakita ko ay pitasin na lahat. Kaya hinarvest ko na kahit mag-isa. Maliit lang naman iyan mga katrops, mga 4 na iras lang yan. Maganda sana kung yan ay naglakihan talaga. Yung oblong na oblong ay sa pagkakasarap niyan, isa pa lang ay busog ka na. Dini sa bandang dulo ay may karamihan yung kanyang bunga. Akin munang tinry sa kalahating sako, gawa ng tubig yung kanyang laman, syempre mabigat yan. Pero kaya naman siguro kahit medyo may kapunuan or 3/4 yung laman ng sako. Mahirap lang at walang mag-aatang. Kaya kalakalahati lang muna. Tapos pinitas ko na din lahat ng aking makikita mga katrops dahil sasairin na natin yung kanyang bunga. Kaya kahit maliit ay dala. Saktong-sakto ay dumating si paring Junmar. Kaya ayan, tinulungan na akong mag-harvest ng ating pakwan. Kami na huyang sasairin, gawa na may katulong naman na akong mag-harvest. Ayan na huy mga na-harvest namin pakwan mga katrops. Medyo may kainitan ang panahon ngayon mga katrops habang kami nag-harvest. Kaya ayan, wala kaming dalang tubig. Kaya yung pakwan na lang ang gagawin naming tubig. Pwede na yan. May lasa at masarap, matam-estam. Pantanggal uhaw na rin. Susunod naman natin mga harvest na prutas mga katrops. Yun naman hong melon. Gawa may tanim tayong melon na mumulaklak na siya. Kaya mga next month siguro ay makakapag-harvest na tayo. Yun naman nating melon mga katrops. Yun naman ho ay pangbenta. Ito ho kasing pakwan, pangkain laang. Tapos yung melon ay ating ho siyang ibebenta. Nakaraan taon nga ay nakakita pa ako ng melon na kambal. Ay sana ngayon ay meron din. Maghahanap ako pag nagkaroon na ng bunga. Sa susunod, yung malalaking pakwan na yung atin itatanim, yung bilog, yung kulay pula. Gagawin natin kahit pangkain laang ay atin hong aalagaan. Palalakihin natin na maganda sa susunod. May ilan-ilan din na malalaki mga katrops, pero hindi siya gayon kalaki. Pero malaki na yan para sa akin. Siyempre, para ako nagpipitas ng star apple na pagapang ang puno. Amin pangan tinry ni paring Junmar yung maliit. Kaya ayan, titikman na namin yung maliit kung parehas ba ng lasa ng malaki. Okay naman mga katrops, gayon din naman yung lasa, masarap at malutong. Matamis din kahit maliit. Kaya nasa kainitan, pantanggal uhaw ay ayos na ayos na. Di na namin ho tinambak sa may gilid para malapit ho diyan pag nailakarga na namin sa tricycle. At yan yung isang yan yung amin titikman mamaya sa tanghalian. At dahil meron na nga pala akong kasama, ayan, pinalagay ko na lahat ng pakwan sa sako. Isang hakutan na lang para hindi ho pabalik-balik. Meron naman akong taga-atang. Mahirap kasi pag ay ang puno tapos wala kang taga-atang. Yun nga lang, ay hindi ko pala nasaraduhan maigi yung pakwan. Ayun, dumaglag pa yung malaking pakwan. Ay muntik pang masira. Buti na lang ay tumama sa akin tsinelas. Hindi kasi tulad ng kalabasa yan na kahit malaglag ay hindi ho siya malalamog at mababasag. Ay yung pakwan ay konting lang isa matigas. Ay panigurado. Babaak. Pinapagamasan ko na din pala yan melon mga katrops. Gawa nang inabot na rin ng damo. Kabilis kasi ng damo ay. Yun palang pump na ginawa namin kahapon mga katrops. Ay ayaw ho talaga niyang gumana. Kaya hiramin ho namin isang pump na yun. Sana lang ito'y gumana para makapagdilig na kami ng talong. Para gumanda na ang ating talong. Sa may mga nagtatanim pala diyan ng talong or may tanim na talong, ano palang pinang-i-spray nyo diyan? Ay baka naman hui yung ma-share na ma-try sa akin talong. Yung po sa mga uod, saka ako doon sa mga berdeng usong kabayo. Natanggalan namin yung isang pump. Ayan, kakabit naman namin tong kabilang pump. At itong patubig yung makina, yan na yung bubuhatin namin. May kabigatan talaga iyan. Ingat lang, baka mabagsakan ng iyong kuko. Habang inaayos ni Ita yung patubig, kami naman ni Inay ay
maghahakot na rin amin napitas sa pakwan kanina. Ilalagay na namin sa tricycle papunta diyan sa kubo. Pagkakadating ay nilagay naman namin diyan sa ibaba. At yan ho si paring Junmar ay kinabit na ho yung kabilang bintana natin. Binabasa niya ho yung kanya na welding gawa ho nung sawali ay medyo nagbagat, nag-uusok ay para laang ho sa ikabit na ho namin yung kaliwa at kanan ng ating bintana. Pipinturahan at talagyan na lang ho natin yan ng long span. Yung stand naman ho yung amin gagawin. Kukumpletuhin na para bukas ay kakabit na lahat, finishing na. Bali ang nagawa naming stand gada ho bintana ay 3 piraso. 3 piraso yung pinalagay ko. Yung isa ho ay pwedeng hindi ilagay. At ito na nga ho mga katroops, yung amin nilagay kaninang patubig ay lumabas na ang tubig. Makakapagdilig na tayo ng ating talong. Gaganda na ulit yung ating talong. Gagamitan ho natin ng hose yan mga katroops. This size ho yung amin na gamit. Tapos samahan nyo ako mag-harvest ng ampalaya. Harvestin na natin yung ampalaya. Nakaganda-ganda ng bunga. Pag pala kayo nagluluto ng ampalaya mga katroops, anong luto ho ang ginagawa nyo diyan? Baka naman ho yung may comment diyan sa comment section. Ilagay mo na din yung recipe mo. Makalay mo maluto natin sa susunod na araw. Dahil na unang madiligan, gawa na nasa gilid yung ampalaya. Ayan, basa na. Dumudulas pa nga yung aking tsinelas. Kaya ang ginawa ko, ako'y nagyapak na laang. Nag-iingat na lang ako para sa mga tinik na nakakalat. Ito na nga, sinimulan ko ng harvestin yung ating ampalaya mga katroops. Meron pa ngang isang naninilaw na yung dulo ay nakakalimutan o nalisanan nung nakaraang harvest. Ito palang ampalaya natin mga katroops ay pangkain lang. Then isang iras lang yan na mali. Di yan pa nga lumubog yung aking pa at nadulas kaya kamuntikan pang mahulog. Okay lang, sana kung sa'yo ko mahuhulog. Biro lang oh. Akin hong bibinyagan yung aking ginawang bagong lutuan mga katroops. Kaya yan, kumuha na ako ng siling berde at siling ilabyu. Susubukan ko hong lutuan para kung mayroon pa tayong idadagdag ay akin na ho siyang dadagdagan para maayos na. Ayan, nilagyan ko na ng kawayan, pamalakasan na apoy. Nung nakapagsibak ng panggatong, ayan, akin na hugad sinalang para makapagrikit, para maisalang na natin yung ating lulutuin na masarap na adobo. Ayos na pala ring ating lutuan mga katroops. Meron na din ho siyang bubong. Bali ang akin hong ginawa ay 2 lutuan, saka ho diyan sa gitna ay ihawan. Double purpose po yung diyan sa gitna. Pwede hong lutuan, pwede ko ho siyang gawin table. Diyan ho ako magtatadtad. Ang ginagawa ko pala sa mga kamatis ko mga troops, dahil mura ngayon at hindi ho maibenta, ayan, akin ho siyang dinadried kamatis. Akin lang ho siyang hihiwain sa gitna, sabay lalagyan ko ho siya ng asin, tapos ibibilad ko na sa init at sikat ng araw. Sinalang ko na din ho yung karne ng baboy. Maglalagay lang ho ako ng dahon ng laurel, sibuyas, bawang at saka ho toyo. Yan palang pakwan mga troops, yan hong nasa sako. Yung plastic na stripe na kulay pula, pakwan din ho yung laman. Papauwi ko sa aking kapatid sa kanila. Yung naman hong nasa gilid yung aking ihawan. Tapos yan na ho yung aking lutuan mga katroops. Meron lang akong konting babaguhin dahil sa pagbinyag ko diyan, nakita ko ay talagang tinaano pa ng hangin. Para mas maganda yung apoy ay akin hupang patatakloban na walang pumapasok na hangin. Yun palang yero mga katroops. Sa hinanap ko pa iyan diyan sa mga junk shop. Gawa ng ayoko nung bago. Gusto ko doon sa lutuan ko yung lumang yero. Pag naman ho pawid ay isang hangin lang na malakas ay tanggal na. Kaya yung yero ho yung aking napili mga katroops. Yung kalakalawang na natripan ko din lagyan ng pakwan yung aking nilulutong adobong baboy. Dahil nga nag-harvest ako kanina ng ampalaya, ay lalagyan ko na din siya ng ampalaya. Masarap din kasi yung adobo pag meron ampalaya. Kung may sitaw pa ako, di sitaw nakalagay diyan. Dahil ampalaya naman, syempre ampalaya ho yung aking nilalagay sa adobo mga katroops. Nung malambot na ho yung karne ng baboy, ay hinango ko lang ho at naggisa ko ng sibuyas at bawang. Tapos nilagay ko yung karne ng baboy. Akin lang ho siyang igigisa. Tapos ibabalik ko na yung sabaw kanina. Ilalagay ko din ho yung aking ampalaya. Tapos maglalagay ako ng suka para makompleto yung ating adobong baboy. Naglagay din ako ng siling ilabyu saka siling panigang. Tapos aantayin ko lang ho yan maglangis. Ay okay na ho yan mga katroops. Luto na ang ating adobo pag yan ho ay naglangis-langis na. Konting anghang lang muna yung aking ilalagay. Gawa ng may kakain na bata. Ang masarap di yan sa adobo mga katroops ay kailangan malambot ho yung karne para masarap ang kain. Nung naluto na, yan ho yung kaninang pakwan na sinabi ko sa inyo na aming kakainin sa aming tanghalian. Akin na hong binaak para mamaya ho pagkain ay amin na ho yung pagsasaluhan. At dahil okay na ho yung ating pakwan at saka ho yung adobo na meron ang palaya, kaya tara, kain ho tayo mga katroops. Ang ulam ho namin ngayon ay adobong baboy na meron hong ampalaya. Pag favorite mo ang ampalaya ay pwede kang maglagay sa adobo. Tsak, mas mapapasarap ho ang iyong adobong baboy. Ayan, una ko hong kinain yung aking pakwan mga katroops. Sa pagkakasarap naman ho talaga, malutong-lutong at matamis-tamis. Una ko hong titikman sa adobo mga katroops yung akin ho nilagay na ampalaya. Pagkakasarap, para siyang adobong ampalaya. Gantong adobo pala talaga yung aking gusto. Yung iga
talaga yung naglalangis-langis. Tapos malambot pa yung karne at taba, panigurado, mapapa-unli rice ka na naman yan. Isa pa sa masarap kumain, syempre kasama mo ang pamilya mo, salo-salo at sabay-sabay kayong kumakain. Tapos pagkakatapos ay hihiga sa duyan, ay panigurado, tulog na naman ni Re. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katroops. Love, love!